Ano nga ba yung kinukuha nila sa sapa? Maniniwala ba kayo na pera yan? Nasa loob ng sako tapos nakababad sa sapa? Yan nga pala ay goma. Yan ay dagta mula sa rubber tree na nagiging matigas or namumuo pagkatapos itong sanggutan. Hindi nga pala basta-basta ang pagtatrabaho sa pagsasanggot ng goma. Unang-una, kalaban mo dyan ng ulan at kakamping-kakampi mo ang init. Alam nyo ba kung bakit? Unahin natin ang ulan. Kapag ka nga pala basa ang puno, bawal itong sanggutan. Kapag nakikita mo ang panahon na parang uulan, ay huwag ka nang magsanggot dahil mawawash out lang ito ng ulan. Syempre, doon naman tayo sa tag-init. Kapag maganda ang init, magandang simbolo yan na malakas ang tagok ng goma. Tapos masisiguro ng mga sanggutero na hindi mawawash out yung kanilang mga goma na sinanggot mula sa puno. At syempre, mas mapapagaan ang trabaho nila. Kasi kapag maganda ang init or masyadong mainit, mas mapapabilis ang pagtigas ng goma na sinanggot sa puno. Kasi kapag nakapagsanggot na sila tapos nawala yung init at nagbabadya ang ulan, kinakailangan nilang ipunin yon sa lagayan ng goma para hindi ito mahaluan ng tubig at matuyo pa sa mga susunod na araw. Dahil hindi lang isang puno ang sinasanggot nila, kung minsan ay hundreds na kapunuan pa. Kaya i-imagine nyo meron kayong 100 na kapunuan na sinanggutan tapos biglang uulan, kailangan nyo talaga magmadali, makuha agad yung mga goma para hindi mahaluan ng tubig. Ang goma nga pala ay literal na mabaho, talagang masakit sa ilong pero kita nyo naman 'di ba? Mabaho na naging pera.